ano eh, hindi ko na maisulat Ayan lahat na. na naging gap. So, bahala na. Dahil ito na, totoo na. Game number 1 po. Blue side, ang Team Philippines. De La Cruz. Si JP yan, ha? Nepomuceno. Rundown. Si Curtizi po yan. At si Binuya ay si Sanford. Pabico po si Sanji at Soriano. Non-worthy. Observe natin, ha? Oo. More on the fighter gold lane ang kinuha dito na strategiya ng Tinglaw, pero mukhang bakit ang unang pupunta sila Pabico na papaligiran. De La Cruz nakakaligtas pa naman. Wala pa ang first blood so far, pero grabe yung hook na meron ang Philippines. Grabe yung ginagawa nilang aggressiveness dito. Nag-flicker in. PHI Pabico with the first blood. Hindi pala enough yung isang revitalize. Hindi pa nga tapos si De La Cruz eh. Ayaw niyang pauwiin si Sin Bandit. Pero again, first blood eh, mapapasa kami agad dito ng mga kababayan natin mula sa Pilipinas. Meanwhile, sa ibang parte. Ating Q4, pero mukhang gusto talaga nila na Nepomuceno. That's going to be a kill para kay De La Cruz. Tapos, hindi pala medyo smooth yung galawan dito ng Sibol. Napakagandang advantage agad na nakuha nila dito because of the early kills na napasa kamay nila. Even Soriano on the bottom lane. Alam kasi niya kung paano gumamit ng fighter eh. So alam niya din paano i-burst down yung Firaga armor dito nitong si Tatnason. Diba? So talagang ano eh, nakikita natin dito sa gitna nga si Binuya ay meron kang mag-final slash. Kukuha ni Pabico yung kill. De La Cruz magtatasal. Pero mukhang mamamatay pa siya sa kamay dito. Ni Appisit, pero ito na si Nepomuceno. Kahit mag-flicker ka, Appisit, eh hindi mo matatakasan ng tagot. At si Pabico din, masyadong mainit doon. Nag-crimson beacon in pa to get that killing spree. Hindi nga tumama eh. Yung last insanity niya dito, ni Tatazona. Pero unfortunately, para kay Pabico, eh maaabutan siya ni Citadel. Pero okay lang yon para sa mga Pinoy. Kasi nga naman, lamang tayo for the first 3 minutes. Grabe no, kung isipin mo, parang hindi naka-jump in yung ganun, pero si Pabico, grabe yung dedication niya just to get the early kills. Dito, malagyan ng numero. Diba? And para Team Philippines or para dito sa Sibol, importante talaga na ma-dominate nila tong 30. Most especially na nakikita naman natin na kailangan din mag-farm up na mabuti dito ni Soriano. Pero Nepomuceno on the other hand, very consistent pa rin yung galaw niya dito. As well as carrying over yung meet and greet niya kahit saan talagang bansa. Yung baby kicks magkasama na sa baba. Pero bandang taas ang ating tututukan. De La Cruz and Pabico. Si Tedeta makakangat. There's going to be another kill para dito sa Team Philippines. Pero yan na Crimson Beacon inagad for Pabico. Medyo bigdang likod, Binuya may iwan, pero okay lang kasi next target nila is going to be on the business lane. Tanggal nila masisintarget dito. At Nepomuceno sa likod, tanggal na rin si Appisit. Multiple kills in a row at di nila tatantanan na pag sa taas. Grabe naman ayaw yung pahingahin yung Tinglaw. Kasi hindi nila dito nagsasalit-salitan and the number will go to Soriano. Grabe, lahat dito nabigyan na nila. Pwera dito kay Tatazone sa baba. Grabe yung pagka-hardworking, no? Ng mga atletang Pilipino. Kitang-kita natin, eh, talaga nga namang hindi sila tumitigil na flicker in. Si Binuya with the final splash para lang makutin ang mga Tagalaw. Turtle na secure na rin ni Nepomuceno. And with that being said, mas aarangkada pa yung lead na meron dito. Ang team ng Pilipinas, si Binuya, nag-dive in, tumalon dito with a brave na fighter. Ang miyembro ng Lao, pero hindi nakilan para sagutin ang mga kapwa natin Pinoy. Killing spree na si Soriano. Unti-unting nagkakaroon ng mas pag-power spike pa. Ang team Pilipinas, hindi pa nga doon nagtatapos kasi may nahuli pang isa. Masyadong mainit ang mga representative natin mula sa Pilipinas. Ito lang manitago ko. 5 minuto pa lang pero grabe naman talagang kapalong-palo itong mga kababayan natin. Kasi sa 5 minuto na yun, sobrang siksik-liglig na agad yung mga nakas natin na clashes. And imagine, di sila nagtatantan dito sa next lane. Sakto pa, andyan agad
agad si Binuya. Diving in since Bandit is down. Apat na miyembro ng Team Philippines babasag ng torre. Pakawalan pa yung mga bala. Grabe, na-activate na naman yung Filipino sniper dito sa Granger ni Soriano. Pili ko nga, ano na yan, ano man tawag doon? Nakalimutan ko yung item. Wait lang, inaalala ko. Ayan, yung Sky Piercer. Sa sobrang intense nung nangyayari, nakalimutan ko na eh. Pero intense din ha, yung pag-previous fighter again. Yun nga lang, yung mukhang kapakamakan. Yung maging resulta doon para sa lao nila si Sonic yung gagawin dito. Pero si Mavico, na doon sa likuran, followed by Nepomuceno, nakasecure din ng kapalit para kay PHI Binuya. So, i-explain kapalit din ng i-explainer. Equal lang naman yung trade. Yung pressure kasi na napoprovide at nabibigay dito ng Team Philippines, talagang namang parang nakukulong na yung Lao sa kulungan na kung saan wala silang magagalawan dito. Hindi sila makasilip kasi kahit sinong lumapit o makita ng Team Philippines, binibigyan ng binibigyan. Ang hirap dito kasi kung nakukulong ka, kailangan makahanap ka ng way para masira yung kandado, para makalabas ka doon. Kailangan ng susi. Kaso yung susi lahat nasa side ng Team Philippines. So kailangan nila ng duplicate dito for team. Kaso hindi na rin mag-duplicate kahit yung galaw. Hindi nila makuha sa nilang pag-go. Sarili nilang buff. Nagpakawala na nga doon ng traction post pero wala masyadong makukuhang magandang clash. Actually, ang Team Lao. But instead, sila pa yung pinapauwi. Sila pa yung pinapagalitan ng Team Philippines sa sarili ng jungle comfort. Parang, bakit kayo nandito? Bakit kayo lumalabas? Naglalagay ng curfew, naglalagay ng tanod. No, si Pabico. Si Pabico ang kapitan ng mga tanod mula dito sa Team ng Philippines. Grabe yung zone. May curfew na ngayon yung Lao. Napilitan ng back away. Itata zone, papasok. Actually dito, itong si Pao Taban, ang kasong halang hindi enough yung damage output niya. Pero enough din naman yung sustainability dito ng Philippines. Ngayon, papasukin si Pabico, pero nakaready din si De La Cruz at si Soriano para tulungan yung kanilang mga kampi. And ang ginagawa lang dito ng Philippines, bruskuhin ang Lao. Pero eventually, nagpo-flow ng pusa yung mga minions nila. Kaya yung itaas at ibabang bahagi ng mapa, pabor na pabor din sa mga kapwa natin Pinoy. Advance din yung mag-isip tong Team Philippines kasi advance din tayo ng isang oras eh. Nakatira sila sa future Red team turret has been destroyed. GMT plus 8 kasi. Pero kidding aside though guys. Kahit na medyo huli ng isang oras sa Thailand, pero yung galaw ang kailangan kasi na laging 2 steps ahead. At ngayon 2 steps, hindi lang 2 steps ahead pala ang Team Philippines. Multiple steps ahead sila dito. Wala pa nababasa ng story para sa kanila. Pero Nepomuceno, ito na naman sa pinakagitna. Huli nga ba si De La Cruz pero makakaligtas pa rin naman. Jumping in dito, mga members ng Team Lao. Pero kahit isip-hit, kahit sa Tatas 1, wala silang makuha ng magandang setup. Lasin sa ating hindi. Mukhang last bit of defense na lang ang matitira para dito sa Team Lao. Ginagamit na lamang nila yung mga ultis and skills para lang makatakas yung pinakamakunat dapat na miyembro ng Lao. Ganun lang kabilis i-burst down ng Pilipinas. And with that being said, mas tumalaki na naman ang lead na meron dito, ang triple team natin. And at the same time, yung Lord Inapa sa kamay na agad ni Nepomuceno. Partida, wala siyang kasamang nag-Lord. Binuya, papasok, may final slot. Sinozone out yung tatlo at walang magawa yung tatlong miyembro dito ng Lao, kundi lumayo na lamang din, try defensahan yung gitna. Ang kaso lang, ilabas yung hindi nila mapipigilan ng pagkakakada sa mga kapwa natin Pinoy. Unstoppable na si Soriano, pasag na rin yung picture sa gitna. May kill na magagaling dito mula kay De La Cruz at si Nepomuceno talagang galit na pinapakita ang lakas ng pagiging Pinoy. Ngayon may Lord na kasama dun sa gitna. Pwede na yata tong tapusin na Tina. Pwede na. Kasi nakabali na maganda pa yung gusto para Binuya Lasin sa ating kakasama ng isa pa para matunay mag-member sa Team Philippines. And with that, Soriano makakuha pa ng double kill, making it a triple kill. Pag-inilak ka ba? Kasi naka-all-time object na dito ang Team Philippines. Mukhang lumalaban pa ang Team Laos. Pero Maniac, secured for Team Soriano dito. Naging team na nga siya dahil Team Philippines ang makakakuha ng
unang puntos dito sa best of 2 matchup nila laban sa Team Lau.